Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1954, walang eksaktong lugar, Leyte. Sa mga panahong ito ay tanging ang mag-amang Lucio at Jojo na lamang ang magkatuwang sa buhay. Gawa nga ng maagang lumisan ang ilaw ng kanilang tahanan. Si Lucio bilang ama ay isang mangingisda, habang si Jojo naman ay naglalako ng tinapay. Sabay silang mag-amang aalis ng bahay tuwing madaling araw. Si Lucio ay sa dagat habang si Jojo naman ay sa bayan upang kunin ang mga ilalakong tinapay. Sa kabila ng pangingisda ni Lucio, ay isa din itong antingero. Tangan niya naman ang mutya ng Batoomo. At habang lumalaki si Jojo, ay saksi ito sa uri ng buhay ng kanyang ama. Itay, pwede ba ako na maging antingero? Idolo ko po kasi ang katulad nyo. Gusto ko rin yung kagaya sa inyo na lakas. Tiyak makakatulong po yun sa paglalako ko ng tinapay. Dahil kaya ko nang magbuhat ng mas marami. Lalaki din po ang kita ko. Wika ni Jojo habang nag-aayos ng lambat ang kanyang ama isang hapon. Hindi pwede. Ayoko na maging antingero ka, anak. Nais ko na magkaroon ka ng normal na buhay. Pagtutol dito ng kanyang ama. Bakit, itay? Abnormal po ba ang buhay mo? Sambit naman dito ni Jojo. Abay, loko kang bata ka. Ang ibig kong sabihin, yung buhay na katulad sa mga ordinaryong tao. Namumuhay ng payapa at simple. Pero gusto ko din pong makipaglaban sa mga aswang, itay. Ayaw mo yun, may kasangga ka na. Pangungulit pa dito ni Jojo. Pwede ba, Jojo anak? Magsaing ka na at papalubog na ang araw. Utos dito ng kanyang ama. Hindi nais na matulad sa kanya ang anak na palaging nasa peligro ang buhay. Hindi madali ang pagiging antingero dahil halos kakambal mo na ang mga nilalang ng dilim. Nagpapasalamat na lang si Lucio dahil hindi na katulad ng dati ang pag-iral ng mga aswang sa kanilang lugar. Madalang na lamang ito at tipong mga pangkaraniwang aswang na lamang. Wala na rin halos nababalita ang inaatake ang aswang. Maliban na lang sa mga buntis na ginagambala pa rin ng mga tiktik. Pero gawa na rin sa kaalaman ng mga tao ay naitataboy na nila ang mga ganitong uri ng aswang. Isang umaga noon, nagtungo na si Jojo sa paggawaan ng tinapay. Naroon din ang kasamahan niya na laging mainit ang ulo sa kanya. Paano ba naman kasi palaging ubos ang mga inilalako ni Jojo kumpara sa kanya? Binati pa ito ni Jojo pero sumimangot lamang ito. Ang lalaking yon ay si Ebong, na isa ng binata, ang isa sa mga kasamahan ni Jojo. Mas matangkad at mas malaki ito sa kanya. Bago naman magtanghali ay babalik na sila sa panaderya upang iintrega ang kanilang kinita. Habang naglalakad ay nagbibilang ng barya si Jojo nang harangin siya ni Ebong. Nais ni Ebong na ilako nito ang natitira niyang mga tinapay na halos kalahati lang ang naibenta. Ngunit pumalag naman si Jojo dahil dito isang sapak ang natamo ng bata. Umikot ang paningin ni Jojo at bumagsak ito sa lupa. Matapos nito ay iniwan na lang siya ni Ebong.
Sa pag-uwi niya naman ng bahay, ay agad niyang itong tinapalan ng halamang gamot upang hindi ito magkapasa. Ayaw niya kasi na ang ama pa ang kikilos ukol dito at ayaw din niyang umasa sa kanyang ama. "Demonyo ka, Ebong. May araw ka din sa akin." Galit na wika ni Jojo habang tinatapalan ng dahon ang sugat sa kanyang labi. Natulog na si Jojo hanggang hapon. Sa kanyang pagkakahimbing ay lumabas sa kanyang panaginip ang isang uri ng ahas. Gumapang ito sa kanyang paa hanggang sa kanyang leeg. Sa takot niya ay hindi siya nakagalaw. Ramdam na ramdam niya ang paggapang ng malamig na katawan ng ahas hanggang sa humarap sa kanya ang makamandag na hayop at bigla siyang tinuklaw. Napabalikwas agad si Jojo at hinihingal. Tagaktak din ang kanyang pawis. Tumayo siya at uminom muna ng tubig. Kinabahan at kinilabutan pa siya dahil animoy totoo ang kanyang napanaginipan. Upang maiba ang nararamdaman ay nagpunta siya sa dalampasigan upang hintayin ang kanyang ama mula sa laot. Naroroon din ang ibang mga tao upang sumalubong sa mga mangingisda na may dalang mga timba. Sa baybayin pa lang ay ubos na ang mga isda. Hindi naman magkamayaw ang mga tao sa pagpili ng mga iba't ibang uri ng isda. Mabuti naman at nandito ka na, anak. O eto, lutuin mo na agad kasi gutom na ako. Tapusin ko lang ito. Wika ng ama habang iniaabot ang supot ng isda. "Sige tay, ako na ang bahala dito." Tugon naman dito ng kanyang anak. Habang nagluluto naman siya sa kusina, ay may nakita siyang matandang lalaki na naglalakad sa may damuhan na nasa likod lang ng bahay nila. Kung hindi man kilala pero pamilyar sa kanya ang lahat ng nakatira sa baryo. Pero ang matandang nakita niya ay bago pa lamang sa kanyang paningin. Lumiit ang mata ng bata at inisip na baka isang aswang ang matanda. Sinundan niya ito ng tingin. Marahan siyang naglakad habang nakatingin sa matanda hanggang sa hindi niya na namalayan na nasa hagdan na pala siya at bigla naman siyang nadulas. Napangiwi na lamang siya sa pagbagsak ng kanyang puwet mula naman sa lupa. Sa muli niyang pagsipat sa matanda ay nawala na ito. Sa pagdating ng kanyang ama ay agad niya naman itong inabisuhan tungkol sa kanyang nakita. "Itay, mukhang may tutugisin ka na naman. May nakita akong kahina-hinalang matanda kanina sa likod bahay. Hindi pamilyar sa akin ang matandang yun. Bigla na lang ding nawala." Paglalahad naman dito ni Jojo. Sigurado ka ba dyan, anak? Baka matulad na naman noong nakaraan. Yung aswang kasi na itinuro mo si Aling Melba pala. Nakakahiya tuloy. Sambit naman dito ng kanyang ama. "Nagkamali lang ako noon, tay. Pero ngayon sigurado na ako." Pangungulit pa dito ni Jojo. Tigilan mo na nga ako. Mabuti pa ay ihanda mo na ang mesa at kakain na ako. Utos dito ng kanyang ama. Sa paglalim ng gabi ay hindi pa natutulog si Jojo dahil nag-abang ito sa pagbalik ng matanda. Subalit halos maghahating gabi na ay wala pa rin kakaibang nilalang na nagpakita sa kanya. Kinabukasan, dating gawi. Maaga pa ang mag-ama na lumabas ng bahay upang magtungo na sa kani-kanilang gawain. Muli namang nagkita sina Jojo at Ebong.
taas na pa itong binata na tila minamaliit itong si Jojo. Wala namang imik at nakayukulang itong si Jojo. Matapos naman ang pagsasalansan sa mga tinapay, ay isa-isa nang umalis ang mga manlalako na nasa 6 na katao. Sa gitna ng pagsisikap ni Jojo sa paglalako, ay nakita niya si Ebong na nakikipag-inuman. Kaya pala hindi nauubos ang tinda nito dahil sa kanyang bisyo. Hindi naman sinasadya ni Jojo na makita si Ebong. Gumilid siya ng daan, pero nakita pa rin siya ng binata. Matapang naman itong tumitig sa kanya. Sa pagbalik ng mga manlalako sa kanilang amo, ay napagalitan si Ebong dahil nag-iinom pala ito habang nagtatrabaho. Wala namang ibang sinisi si Ebong kundi itong si Jojo. Pero sa totoo lang, hindi naman si Jojo ang nagsumbong. Papatak na ang tanghali habang naglalakad si Jojo pauwi. Bigla siyang hinablot ni Ebong. Walang ano-ano ay binugbog siya nito. Kinuha pa ang sahod niya sa araw na iyon. Wala namang kalaban-laban ang bata sa laki ni Ebong. Iniwan niya itong nakadapa sa daanan habang dumudugo ang bibig at tila bugbog sarado na. "Hayop ka, Ebong. Hayop ka. Napakasama mo." Tanging sambit ni Jojo habang pilit na tumatayo. Pagsapit naman ng hapon ay hindi na naitago ni Jojo sa kanyang ama ang kanyang mga pasa. Inusisa siya ng kanyang ama kung sino ang may gawa, ngunit hindi naman umamin si Jojo. "Wag mo na itong isipin, tay. Away bata lang to. Hindi naman to gawa ng isang aswang eh." Sambit naman dito ng bata. "Kahit na, para kausapin ko ang mga magulang nung kung sino man ang bumugbog sa'yo." Wika dito ng kanyang ama. "Kaya ko naman to, tay. Malayo sa bituka to. Pangako, hindi na to mauulit pa." Tugon dito ni Jojo. "Siguraduhin mo lang, Jojo anak. Pag lumaki pa ang gulo na yan, naku ay talagang sinasabi ko sa'yo." Banta naman dito ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, ay pumasok pa rin sa trabaho si Jojo sa kabila ng mga pasa nito. Hindi rin siya umamin nang tanungin siya ng kanyang amo at nagsabing hindi daw niya kilala ang nambugbog sa kanya. Gayunpaman, nagpatuloy naman siya sa kanyang ginagawa. Hanggang sa nakita niyang muli ang matandang lalaki na naglalakad. Dito na alerto agad si Jojo at lihim na sinundan ng matanda. Hanggang sa nakita niya itong pumasok sa isang maliit na kubo. "Dito ka pala naglulungga, aswang. Umanda ka sa akin mamayang gabi." Wika nito sa kanyang sarili. Sa pag-uwi niya naman ng bahay ay naghasa ng itak si Jojo at bumili pa siya ng maraming asin dahil siya mismo ang aatake sa matanda. Papatunayan niya sa ama na kaya niya nang pumaslang ng aswang. Hinintay pa ni Jojo na makatulog ang kanyang ama bago naman siya tuluyang umalis ng bahay. Binaybay niya ang napakadilim na gabi na tanging konting liwanag lang ng buwan ang ilaw niya sa daan. Sa pagdating niya sa lugar na yon, ay maingat na nagmanman si Jojo. May nakasindi pang gasera sa loob ng kubo. Hawak-hawak niya na ang itak at sa kabilang kamay ay ang asin.
Tumayo na siya sa kanyang pinagkukublian hanggang sa may nagsalita sa kanyang likuran. Iho, saan ka pupunta? Sambulat naman dito ng matandang lalaki. Mabilis naman na napalingon si Jojo at napatras. Nanlaki naman ang kanyang mga mata sa gulat at idinuro ang itak sa matandang yon. Aswang, huwag kang lumapit, kundi tatagayin kita. Sambit dito ni Jojo. Nasaan ang aswang? Narito ba? Wika naman dito ng matanda habang lumilingon-lingon pa. Ikaw ang sinasabi kong aswang. Sambit naman dito ng bata. Nakakatuwa ka naman, bata. Gusto mo ba makakita ng aswang? Wika ng matanda habang naglalakad na ito papunta sa kanyang kubo. Matapos magwika ng matanda, ay naglakad ito at habang nakatalikod ang matanda, ay sinabuyan niya naman ito ng asin. At talagang sinabuyan mo pa ako, ha? Natatawang sambit naman dito ng matanda at nagpatuloy ito sa kanyang paglalakad. Sumunod naman dito si Jojo habang rumirehistro na sa kanyang isipan na hindi pala aswang ang matandang yon. Hindi rin niya mawari kung bakit siya sumunod dito sa matanda. Binuksan ng matanda ang pinto at pinatuloy itong si Jojo. Inikot naman ng bata ang kanyang paningin sa paligid ng kubo. Napakaliit lang nito at wala ni halos isang gamit. Bago ka lang ba dito, Manong Balbasin? Kasi hindi pamilyar sa akin ang mukha mo eh. Tanong dito ng bata. Tawagin mo na lang akong Benito, iho. Medyo matagal-tagal na rin ako dito. May hinahanap kasi akong tao. Isang tao na karapat-dapat sa kayamanang iiwang ko. Tugon dito ng matanda. Kayamanan? Itong kubo ninyo? Kayamanan? Natatawang sambit naman dito ni Jojo. Ibang kayamanan ang sinasabi ko, Jojo. Sagot naman dito ni Benito. Teka lang po. Papaano po ninyo nasabi ang pangalan ko? Hindi mo naman ako kilala, di ba? Takang tanong naman dito ng bata. Matagal na kasi kitang sinusubaybayan, iho. At palagi kong naririnig ang pangalan mo sa tatay mo sa tuwing pinapagalitan ka. Muling tugon dito ni Benito. Dito na inilahad ng matanda na sa halos araw-araw sa loob ng ilang buwan ay nakaantabay lamang siya sa mga pinaggagawa nito. Kahit noong binubugbog siya ni Ebong ay nakamasid lamang ang matandang yon. Nakamasid? Bakit naman po? May pakay po ba kayo sa akin? Usisa naman dito ni Jojo. Alam mo, iho, matanda na ako at nais ko na magpahinga. Habang may lakas pa akong magturo, ay igugugol ko ang natitirang mga araw ko sa taong pag-iiwanan ko ng kayamanan. Katulad ako ng iyong ama, Jojo, isang antingero. At alam ko din kung gaano mo kagusto maging katulad ng tatay mo. Pero hindi siya pumapayag, hindi ba? Paglalahad dito ng matanda. Antingero? Ibig sabihin, ako po ang pagbibigyan mo ng mutya. Totoo ba yan, tanda? Ay, Manong Benito. Masayang wika naman dito ni Jojo. Hindi naman talaga ikaw ang napili ko. Kaso ang mutya na mismo ang nagpahiwatig na ikaw ang napili nito. Ewan ko ba kung anong meron ka. Bukod sa isang bata, napakatabil pa ng dila mo. Umiiling na sambit naman dito ni Benito. Papaano po yan? Baka magalit si Itay. Pipilitin mo siya tapos magbubugbugan kayo. Naku, masaya yon. Antingero kontra antingero. Sambit pa dito ng bata.
Tumingin ng masama si Benito at tumahimik na si Jojo. Hindi pa sana ito ang panahon na ilalahad ko ito sa iyo. Dahil oobserbahan pa lamang kita. Kaso sinugod mo na ako at tinawag mo pa akong aswang. Wika pa dito ng antingero. Naku, pasensya na po kayo. Nag-iingat lamang po ko. Papaano ba kasi kadalasan sa mga aswang na nagagawi dito ay mga dayo? Pero kung ako talagang pinili ng mutya, walang makakapigil sa akin kahit si Itay pa mismo. Taas noong wika naman dito ni Jojo. Ang mabuti mong gawin ngayon ay umuwi ka na. Yari ka kapag nalaman ng iyong ama na pumuslit ka sa ganitong oras. Bumalik ka na lamang sa akin bukas. Wika naman dito ni Benito. Sige po, asahan mo ko bukas, Manong Benito. Aagahan ko. Masayang tugon dito ni Jojo. Maingat naman ang mga hakbang ni Jojo habang pumapanhik ng kanilang bahay. Binuksan niya nang may pag-iingat ang pinto nila. Sa pagpasok niya, isang matinding pingot sa tenga ang natamo niya mula naman sa kanyang ama. Anak ka ng patis na bata ka. Saan ka ba nanggaling? Galit na bungad dito ni Lucio. Wala, Itay. Nagpahangin lang po ko dyan sa may labas. Depensa naman dito ni Jojo. At saan naman sa labas ha? Kanina pa kita hinahanap. Paano kung napahama ka? Bulyaw dito ng kanyang ama. Patawad na, Itay. Hindi ko na po ulitin, pangako. Dispensa naman dito ni Jojo. Sa pagpasok ni Jojo sa kanyang kwarto ay tila baliwala sa kanya ang galit ng ama. Tumalon pa ito sa tuwa dahil sa wakas magiging ganap na antingero na siya. Kinabukasan naman ay nagtungo na siya sa may panaderya at sinimulan ang araw sa paglalako. Nakita na naman niya si Ebong na tila ginagawa ng kape ang alak. Maloko naman ang tingin nito na parang may balak na namang gawing masama sa kanya. Yumuko na lamang si Jojo pero sa kalooban niya ay si Ebong ang unang patitikimin niya kapag naging antingero na siya. Dahil sa madiskarte itong si Jojo ay naubos agad ang kanyang paninda. Nanghingi rin siya ng iilang tinapay para sa matanda. Masaya naman itong naglakad patungo sa kubo ng antingerong matanda hanggang sa may humarang na naman sa kanya. At walang iba kundi si Ebong. Hiningi nito ang sahod niya. Umatras naman si Jojo at kumaripas ng takbo. Maswerte naman siya dahil hindi siya nahabol ni Ebong. Gawa na rin sa sobrang kalasingan nito. Dumating siya sa bahay ng matanda na tila humahangos pa. O iyo, halos lumaylay na yung dila mo ah. Bungad na tanong dito ni Benito. Ah, wala po ito. Hinabol lang ako ng aso. Siya nga pala, tinapay po para sa inyo. Pahingi nga po ako ng tubig. Tugon dito ng bata. Bago ang lahat iyo, kailangan mo munang magkaroon ng matibay na pangangatawan. At ang pinakamahalaga ay sumunod ka sa aking mga alituntunin. Ang pagiging antingero ay may disiplina sa sarili. Makipaglabang ka sa tama at hindi dahil sa bugso ng damdamin. Dahil ang pinakamahirap na kalaban ng antingero ay hindi aswang, kundi ang sarili mismo. Posible kang kainin mismo ng mutya at ito na ang magmamando sa'yo. Hindi dapat na nangingibabo ang mutya sa diwa mo. Pangako, Manong. Susubukan ko po hanggang sa makakaya ko.
Pero buo po ang loob ko noon pa man. Sa katunayan nga niyan, matagal ko nang hinihintay na maging isang antingero din ako eh. Katulad ng tatay ko. Seryosong tugon dito ng bata. Bilang paunang pagsasanay ay pinag-igib ng matanda si Jojo at kailangan itong gumawa ng malaking putik sa bakuran. Ano po? Ibubuhos ko sa lupa ang tubig? Paano yan eh, tuyot na tuyot pa naman ang lupa. Bakit hindi na lang tayo magdasal upang umulan? Reklamo naman dito ng bata. Tumingin ng masama sa kanya ang matanda at nagpaalam na si Jojo upang mag-igib ng tubig. Sa halos 2 oras ay nakagawa na nga ng putik si Jojo. Naligo naman siya sa pawis nang matapos ito. Pinagpahinga muna ng matanda si Jojo at matapos nito ay inutusan na tumakbo ng paulit-ulit sa putikan. Ang pagpapalakas ng katawan ay ginawa ni Jojo kahit madalas ay taliwas ito sa kanyang kagustuhan, pero sa kabilang banda ay para lang din naman ito sa kanya. Sa araw-araw ay isinasagawa niya iyon matapos ang maglako ng tinapay. Habang pinagmamasdan ni Benito si Jojo ay napapangiti ito dahil sa kabila ng pagtutol nito ay ginagawa niya pa rin alinsunod sa utos ng matanda. Kung alam mo lang bata, ang tibay na kailangan mo para maging antingero. Ang lahat ng ito ay kakaperanggot lamang sa lakas ng mga makakalaban mo. Wika ni Benito sa kanyang sarili. Samantala, habang papauwi na ang mga mangingisda, ay nakatagpo sila sa dagat ng isang bangkay na lumulutang. Lumobo na ito at nang pinatihaya ni Lucio ay wakwak ang harapan at wala nang laman loob. Umalingasaw agad ang baho nito, dahilan halos masuka ang kanyang mga kasama. Pilit naman nilang kinilala ito ngunit wala sa kanila ang nakakakilala sa lalaking biktima. Malamang taga-ibang lugar ito at naanod na lamang sa dagat. Inilibot ni Lucio ang paningin sa karatig isla. Tiyak siyang malapit lamang sa kanilang lugar ang lalaking yon. Naging seryoso naman ang kanyang mukha dahil sa meron na namang aswang ang naghahasik ng lagim. Dinala nila sa dalampasigan ang bangkay at ibinigay agad sa kabesa de barangay. Ang mga labasero at labasera na sumalubong sa mga mangingisda ay nakadama ng takot dahil sa panibago na namang biktima. Ilang buwan din ang nakalipas nang huling magkaroon ng biktima ang aswang sa kanilang baryo. Anak, binabalaan kita. Huwag ka nang lumabas tuwing gabi. May natagpuan kaming bangkay sa dagat kanina at sa itsura nito ay biktima ito ng aswang. Kaya ikaw kung ayaw mong pagpiestahan ng aswang ay huwag matigas ang ulo. Wika dito ng kanyang ama. Itay, taga sa atin ba ang biktima ng aswang na yan? Tanong naman dito ng bata. Hindi. Wala kasing nakakakilala na taga sa atin. Pero kahit na, mag-iingat ka pa din. Muling paalala ng kanyang ama. Sa pagsapit ng dilim ay nagpaalam si Lucio upang gawin ang kanyang responsibilidad sa mga tao. Sanay na dito si Jojo kaya hindi na ito nag-usisa pa. Sandaling panahon na lang itay. Makakasama mo na ako sa pagtugis ng mga demonyong yan. Wika naman ni Jojo sa kanyang sarili habang papalayo na ang kanyang ama.
Sa muling pagbalik ni Jojo sa bahay ng matanda, ay ipinakita na nito ang mutya. Isang maliit na hugis bilog na mutya ang ipinakita ni Benito sa bata. Nakakonsagra na rin ito bilang kwintas. Hugis bilog na may tila mantsa na kulay berde. Eto na iho, ang sinasabi ko sa iyo na kayamanan. Umaasa ako na pangangalagaan mo ito ng maayos. Ito ang trabong ko ng ahas. Pero kakaiba ito dahil nagmula pa ito sa isang makamandag na ahas, sa isang ulupong. Paliwanag dito ng matanda. Mutya ng ahas na ulupong? Akin na po ba ito, Manong? Ano po ang kayang gawin nito? Namamanghang sambit naman dito ni Jojo. Ang mutyang ito, iyo, ay magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa kulam, barang, masamang elemento at espiritu. Panlaban din ito sa mga masasamang tangka sa iyo. Magagawa mo rin na paamuhin ang kahit anong mababangis na hayop sa kagubatan, lalong-lalo na ang mga ahas. At higit sa lahat, kaya mong magtawag at pasunurin ang lahat ng uri ng ahas upang maging kasangga mo sa iyong laban. Tugon pa dito ng matanda. Papaano po kayo, Manong, kung ibibigay mo na ito sa akin? Nagtatakang tanong dito ng bata. Kahit wala sa akin ang mutya, malawak naman ang kaalaman ko sa mga usal at ito ang susunod na ituturo ko sa iyo. Mariing wika dito ni Benito. Patuloy na nag-aral ng palihim si Jojo para sa karagdagang kaalaman niya sa mutyang iyon. At sa araw-araw din na ginawa ng Diyos, ay patuloy niyang tinatakasan si Ebong na lagi na lamang nakabang sa kanya upang kunin ang kanyang sweldo. Habang ang kanyang ama naman ay gabi-gabi rin ang paglilibot upang hanapin ang aswang. Naiinis na si Lucio dahil linggo-linggo na lang ay merong nabibiktima ang aswang. Hanggang sa may taga-baryo nang nadamay nito. Tila napakailap ng aswang na yon dahil walang bakas na nakikita si Lucio. Sa kabila ng lahat ay walang kamalay-malay si Lucio na may isang antingero na siyang kasakasama sa loob ng kanyang bahay. Isang araw naman ay bumili ng pansit si Jojo para kay Benito. Pinagkakatuwaan pa niya ang isang lata at sinisipa ito kasabay sa kanyang paglalakad hanggang sa may nakita siyang pares ng mga paa. At sa pagtingala niya ay si Ebong pala. Isang malakas na suntok ang binitawan ng binata at sapul na naman ang bibig ni Jojo. Subalit sa pagkakataong ito ay gumilid lang ang muka ng bata na labis ikinagulat naman ni Ebong. Sa muling pagsuntok nito ay sinaluna ni Jojo ng kamao ang binata. Pilit naman binawi ni Ebong ang kamay. Subalit animoy, sinipit ito ng alimango. Ilang saglit pa ay naramdaman na ni Ebong ang mas tuminding pag-ipit ng kanyang kamay. Napapasigaw na ito dahil sa sobrang sakit hanggang sa lumalagotok na ang mga buto nito at dinurog mismo ni Jojo ang kanang kamay ni Ebong sa pamamagitan ng paghawak lamang dito. Napatikluhod ang binata at nagmamakaawa. Ngunit tila bingi na si Jojo at tuluyang nilumpo ang kamay ng binata. Matapos nito ay iniwan niyang nakaupo naman sa lupa si Ebong. Sa susunod nakakantiin mo pa ako.
lahat na ng galamoy mo ay lulumpuhin ko. Wika naman dito ni Jojo bago tuluyang umalis. Napangisi naman ang batang antingero dahil sa wakas ay nagantihan na rin niya si Ebong at siya nga ang unang nakatikim sa kakayahan niya bilang antingero. Sa pagdating niya naman sa bahay ni Benito ay may malungkot itong balita. Salamat dito sa pansit. Talagang ugali mo nang bigyan ako ng kahit ano. Pero makinig ka ng mabuti, iho. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Pagyamanin mo ito at palakasin mo pa. Isa ka ng ganap na antingero. Ngunit panahon na rin na titigil na ako sa aking paglalakbay. Oras na upang bumalik na ako sa aking pinagmulan. Paglalahad dito ng matanda. Teka lang po, aalis na po kayo. Pero pwede ka naman dito. Sino na po ang gagabay sa akin? Malungkot na tugon naman dito ni Jojo. Isa puso mo ang mga aral ko sa iyo at iyon ang iyong magiging gabay. Hiling ko lang ang iyong tagumpay sa bawat laban na tatahakin mo. Alalahanin mo ang layunin ng isang antingero. Tugon dito ni Benito. Sa mga oras na yon ay pinagsaluhan nila ang pansit. Pero bakas sa mukha ni Jojo ang lungkot. Lalo pa nang makita niyang nakaligpit na ang mga gamit ng matanda. Hiniling na lamang niya kung maaari ba niyang gawing tambayan ang kubo nito. Ngumiti at tumango naman ang matanda. Isang tingin na may ngiti ngunit may bahid na lungkot ang huling sulyap ni Jojo kay Benito. Sa kanyang paglalakad pauwi ng bahay nila ay hindi niya napigilan ang maluha. Binago ni Benito ang kanyang buhay at nagkaroon siya ng direksyon. At tiniis ng matanda ang mga kapalpakan niya noong nagsasanay pa lamang siya. Ang pamamaalam ng matanda ay hudyat para sa panibagong pahina sa buhay ni Jojo. Isa din sa natutunan ni Jojo ay ang ikubli ang kanyang presensya bilang antingero. Kaya naman normal lang ang lahat para kay Lucio. Naghihintay lang ang kanyang anak upang ipamalas ang taglay nitong kakayahan. Itay, kamusta na po ang paghanap mo sa mga aswang? Sunod-sunod na pong mga nabibiktima. Tanong naman dito ng bata. Oo anak, hindi na ito maganda. Pakaramdam ko hindi ito pangkaraniwang aswang. Napakailap at napakalinis gumawa. Sa pagsapit ng gabi ay sinubukan ni Jojo na magtawag ng isang ahas. Ilang saglit lang ay gumapang ang isang ahas sa lupa ng kanyang kwarto. Inutusan niya ito na hanapin ang gumagalang aswang. Sa pag-alis ng nilalang ay napabalikwas naman si Lucio na nasa kabilang kwarto. Tila ba naramdaman niya na may kakaibang presensya sa loob ng kanilang bahay. Bumangon naman siya at sinilip itong si Jojo. Nakahiga na ito at mukhang mahimbing ang pagkakatulog. Pero gising na gising pala ang diwa ng bata. Lumabas ng bahay si Lucio at pinakiramdaman ang paligid nila. Hindi naman masamang presensya ang kanyang naramdaman kanina, pero hindi niya ito matukoy kung ano. Umupo muna siya sa balkonahe at nag-isip ng paraan upang masugpo ang suliranin sa kanilang baryo. Samantala, dinalaw na ng antok si Jojo. Subalit sa kanyang panaginip ay animoy nasa loob siya ng isang ahas.
Kitang-kita niya ang mga damong nadadaanan niya. Kahit madilim ay may naaaninag pa rin ito. Mabilis ang paggapang niya hanggang sa huminto siya at nakatitig sa isang maliit na bahay. Muli naman siyang gumapang at nasilip niya sa may siwang ng sahig na kawayan ang isang matandang lalaki na tila nagsasagawa ng isang ritual. Dahan-dahan itong hinubad ang damit at naglagay ito ng maraming langis sa katawan. Bumuka naman ang bibig nito habang nag-uusal nang biglang dumilat ang mata ng matanda at tumingin ito sa kanya. Mabilis siyang umatras at tumakas. Dito bigla namang dumilat ang mga mata ni Jojo at napagtanto niya na panaginip lang ang lahat. Pero damang-dama niya ito. Malaki ang paniniwala niya na ang ahas na inutusan ay siyang may gawa sa kanyang pangitain. Duda rin ni Jojo na ang matandang yon ay isang uri ng aswang. Kung natagpuan ito ng ahas, ibig sabihin malapit lang sa kanila ang kinaroroonan nito. Kinabukasan naman ay napansin ni Jojo na nakaupo lamang ang ama sa balkonahe at nagkakape. Mukhang walang balak itong pumalaot ng araw na yon. Itay, hindi ka pa mangingisda ngayon? Bungad na tanong naman dito ni Jojo. Hindi na muna anak. Masyado na akong pinapahirapan ng aswang na ito. Libing pala ni Tandang Boyong mamayang hapon ang huling biktima ng aswang. Sana ito na ang huli. Makikilibing ako mamaya. Ikaw, ayaw mo bang sumama? Naku po itay, bata pa po ako. Ba't naman ako sasama sa libing? Huwag mong ang gawing biro ang kamatayan ng isang tao. Itay, ang mga katulad ni Tandang Boyong, dapat silang binibiktima ng aswang. Sa sama po ng ugali ng matandang yun, tay. Buti nga sa kanya. Sambit ni Jojo at agad naman itong tumakbo paalis ng kanilang bahay. Si Tandang Boyong ay kinaiinisan ng karamihan dahil sa napakasama ng ugali nito. Kahit si Lucio ay pinagmumura at sinasabihang walang kwentang antingero. Mahilig din itong mangangkin ng puno na kahit malayo na ito sa kanyang lupain. Nadala na rin si Jojo sa minsang panggogoyo nito. Kumain ito ng 5 pirasong tinapay at nang maubos ay hindi binayaran at sinabi pa na hindi raw ito masarap. Hinabol pa ng walis tingting si Jojo sa pangungulit nito sa pagsingil sa matanda. Samantala, naglako na naman si Jojo at kinatutuwaan siya ng kanyang mga parokyano dahil sa makwento ito at palabiro. Kaya naman sa 5 bahay pa lang ay ubos na agad ang kanyang paninda. Matapos nito ay nagtungo siya sa palengke upang bumili ng itak. Kaso wala siyang nagustuhan. Kaya naman tinahak niya ang bahay ng isang panday at nagpagawa siya ng itak base sa disenyong nais niya. Ayon sa panday, matatapos niya ang itak sa loob ng 3 araw. Nagbayad na rin ng buo si Jojo dito. Sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya si Ebong na may kainumang 4 na kalalakihan. Malalaki ang mga katawan nito at hindi naman ito pamilyar kay Jojo. Hindi niya na pinansin ang matatalim na mga tingin ng mga ito. Nang siya ay nakalagpas sa tindahan, ay tinawag naman siya ng isa sa mga ito. Hindi naman huminto si Jojo bagkus
Nagpatuloy lamang ito sa kanyang paglalakad. Tumayo ang apat at sinundan siya nito. Nang makarating na sila sa tahimik na lugar, ay dito na huminto si Jojo. Tinawag pa siyang bastos ng mga ito. Humarap naman si Jojo na nakataas noo, bagay na nayayabangan ang apat na kalalakihan. Dito niya napag-alaman na mga pinsan pala ito ni Ebong at balak nilang lumpuhin din ng bata. Natawa na lamang si Jojo, bagay na kinainisan ng mga ito. Sumugod naman agad ang dalawa at agad nilang nahawakan ang magkabilang balikat ni Jojo. Subalit, mabilis na nahawakan ng bata ang mga bisig ng dalawa at inumpog niya ang mga ulo nito. Nahilo naman ang mga ito at bumagsak sa lupa. Agad ding sumugod ang dalawa pa. Isang malakas na suntok ang sumalubong kay Jojo, ngunit sinalubong din niya ito ng kanyang suntok. Dumaloy naman ang paglagotok ng mga buto sa kamay ng lalaki hanggang sa balikat at nanlambot ito na tila nawalan ng buto. Umatras ito at ininda ng gusto ang pananakit ng buong kamay. Sumunod naman ang isa na agad sinipa si Jojo, subalit sinalo niya ito at agad na dinurog ang tuhod nito sa isang suntok lang. Bumagsak ang lalaki sa lupa habang sinasapo ang nabaling tuhod nito. Habang ang dalawang inumpog niya ay isa-isa niyang binali ang mga kamay. Nalumpo ang apat na lalaki at nagngangawa ito sa tindi ng sakit. Kapag nakita ko pa kayo ulit dito, leeg nyo na ang babalihin ko. Matapang na wika dito ng bata. Hindi naman makapaniwala ang apat dahil sa liit at patpati na bata ay napuruhan sila. Gayunpaman ay nagpatuloy si Jojo sa paglalakad hanggang sa tila may kuryenteng gumuhit sa kanyang utak. Nakaramdam siya ng matinding presensya sa paligid. Isang mabigat at negatibong aura. Inilibot niya ang paningin sa paligid hanggang sa nasilayan niya ang makapal na talahib at sumagi sa kanyang isipan ang pangitain kagabi. Marahan niyang tinahak ang damuhan at nakakita siya ng isang bahay. At ang bahay na yon ay ang nasa kanyang pangitain. Nagkubli naman ito habang sinisipat ang bahay na iyon. Tahimik ito at mukhang walang tao sa loob. Dito na nagtawag ng kakampi si Jojo. Isang maliit na ahas ang lumapit sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata at muli siyang pumaloob sa katawan ng ahas. Gumapang naman ito at nagtungo sa ilalim ng bahay. Kumpirmado, wala ngang tao sa loob nito. Agad namang bumitaw si Jojo sa pagsanib sa ahas. Balak niya itong ipaalam sa kanyang ama. Matapos ang kanilang hapunan, ay dito na kinausap ni Jojo ang kanyang ama. Tay, nakapunta na ba kayo dun sa may talahiban, yung papuntang Burol? Bungad na wika naman dito ni Jojo. Wala na yatang lugar dito sa atin ang hindi ko pa napupuntahan. Bakit mo ba naitanong, anak? Kasi tay, naghahanap kasi ako ng gagamba kanina, tapos may napansin akong maliit na bahay doon. Tugon dito ni Jojo. Bahay? Sa pagkakaalam ko, wala nang naninirahan doon. Puntahan mo kaya yun, tay. Nakapagtataka naman na meron palang nakatira doon.
Wika naman dito ng bata. Napansin niya na nag-isip ng malalim ang ama. Mukhang dadayuhin na nito ang nasabi niyang lugar. At sa mismong gabing yon ay nagpasya si Lucio na puntahan ang bahay na sinasabi ni Jojo. Inabisuhan niya ang kanyang anak na huwag lumabas ng bahay at huwag din magbubukas ng pinto kung hindi naman siya darating. Tumango naman si Jojo at isinarado na ang pinto. Pagkalabas ng kanyang ama, dahil matigas ang ulo ni Jojo, hindi nga siya lumabas pero pinalawig niya ang kanyang diwa sa pamamagitan ng ahas na pinasunod niya sa kanyang ama. Samantala, nagkarga na ng puder si Lucio habang tinatahak ang nasabing bahay na yon. Kahit ilang beses na naging palpak si Jojo ay kumapit pa rin siya sa konting pag-asa dahil sa desperado na nga siya na mahuli ang aswang. Gayunpaman, nakarating na siya sa lugar na yon. May bahay nga na nakatirik doon at may ilaw pa sa loob. Nagmasid naman siya sa loob ng ilang minuto pero wala siyang nakitang kakaibang ganap. Hindi rin siya maaaring lumapit dahil tiyak na mararamdaman siya ng aswang kung totoo man ito. Kaya naman ang ginawa niya ay binato niya ng makailang ulit ang bubong ng bahay hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasimangot ang mukha nito at panay singhal sa paligid. Maya-maya pa ay ikinumpas ang mga kamay nito at ang mga puno sa paligid ay nagsigalawan. Kitang-kita ni Lucio ang isang manggagaway. Hindi na siya nag-atubili pa kundi harapin ang nilalang na yon. Habang nagsasagawa ng orasyon ng matanda, ay nagpakawala ng tigalpo si Lucio. Ngunit hindi ito tumama sa matanda. Bagkus, dumilat ang mga mata nito at tumitig sa kanyang kinaroroonan. Alam kong nariyan ka lang. Lalabas ka o ako mismong lalapit sa iyo dyan? Nakangising tanong dito ng matanda. Nanatili lamang si Lucio sa kanyang pinagtataguan hanggang sa unti-unting nag-iba ang galaw ng matanda at lumagotok ang mga buto nito at sa loob lang ng ilang segundo ay marahan itong nagpalit ng anyo bilang aswang. Sa wakas ay natunton na rin ni Lucio ang nilalang. Ito pala ay isang manggagaway na may lahing aswang. Bihira lamang makatagpo ng ganitong nilalang si Lucio. Pero naging maingat siya dahil napakadelikado ang dalawang lahi na nasa iisang katawan. Dito na humakbang ang aswang nang marahang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Humugot ng lakas si Lucio at agad na sumugod sa nilalang. Sa paghampas niya ng itak ay nakailag ito ngunit nasugatan ng bahagya. Ngumisi lang ang aswang na tila natutuwa pa sa pangyayari. Ngayon alam ko na kung bakit hindi kita matagpuan. Pero hindi na kita pakakawalan ngayon, demonyo ka. Galit na wika naman dito ni Lucio. Sandali lang. Mukhang iba yata ang nararamdaman ko noong nakaraan na may bumisita sa akin dito na isang antingero. At tiyak kung hindi ikaw yun. Wika naman dito ng aswang. Bigla namang natigilan si Lucio at inisip kung sino ang sinasabi ng aswang. Sa pagkakaalam niya ay wala ng ibang antingero sa buong lugar maliban lang sa kanya.
Pero baka gilugulo lamang nito ang kanyang isipan kaya muli siyang sumugod sa nilalang. Nagbuno silang dalawa at ginamit nito ang pagiging manggagaway upang magpalabas ng mga iba pang nilalang tulad ng mga maligno at laman lupa. Naging balakid naman kay Lucio ang pagsulputan ng mga nilalang dahilan upang makalayo ang aswang na yon at tuluyan ng nakatakas. Sa galit ni Lucio ay sinunog niya ang bahay ng aswang. Habang naglalakad siya pauwi ay hindi naman maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng aswang. Wala siyang ideya kung sino ang antingerong yun. Sa pagdating niya ng kanilang bahay ay doon muna siya sa may hagdan umupo at inisip kung saan niya mahahagilap ang manggagaway na aswang. Sa sumunod na gabi ay payapang nagpapahinga na ang mag-ama nang biglang nakaramdam si Lucio ng masamang presensya sa palibot ng bahay. Hinugot niya ang itak at mabilis na lumabas ng kanilang bahay. Alam niya kung sino ang naroroon, ngunit hindi ito nagpakita sa kanya. Alam kong ikaw iyan, tanda. Lumabas ka. Hamon dito ni Lucio. Tawagin mo na lang akong Goryo. Isang pribilehyo na makilala mo ko, Lucio. Tugon ng aswang ngunit nakatago pa rin ito. Tapusin na natin ang laban. Lumabas ka. Huwag mo namang padaliin ang buhay mo, Lucio. Alam mo bang natutuwa ako sa mga kababaryo mo? Kahit papaano ay may panlaban sila. Ngunit ano nga ba ang magagawa nila laban sa isang katulad ko? Pagmamayabang pa dito ni Goryo. Hindi pa rin nagpakita si Goryo, pero nagsilabasa na ang mga alagad nito na siyang humarap at nakipaglaban kay Lucio. Samantala, lingid sa kaalaman ni Goryo, ay may isang nilalang ang nakamasid lamang sa kanya habang nagtatago siya sa likod ng malaking puno. Habang abala ang ama sa pakikipagbuno, ay pumuslit naman si Jojo mula sa kusina. Mabilis niyang pinuntahan ang kinaroroonan ni Goryo. Dito naramdaman ng manggagaway na may ibang presensya sa kanyang likuran. At sa paglingon nito ay malutong na suntok ang natamo niya mula naman kay Jojo. Kasunod nito ang pagtaka ng batang antingero na agad naman natamaan sa hita ang manggagaway. Napatakbo ito at nakita naman siya ni Lucio. Mas nagulat pa ang antingero nang makita niya si Jojo na hinahabol ng taga ang matanda. Sa labis na pag-aalala ng ama ay binilisan na nito ang pagpapabagsak sa mga maligno. Nagpakawala ng itim na usok si Goryo at bigla na lang itong naglaho. Nang makita ni Jojo ang ama na pinagtutulungan ng mga maligno ay sumugod na ito at dito inatake ang mga nilalang. Hindi naman makapaniwala si Lucio dahil natapatan ng kanyang anak ang lakas ng mga kalaban. Hanggang sa tuluyan na nila itong napabagsak. Anak, ano ang ibig sabihin nito? Paano? Naudlot na wika ng ama. Tama po kayo, itay. Isa na akong antingero. Kung naaalala niyo po yung sinabi ko sa iyo noon na isang matandang aswang, antingero pala siya. Nung gabi na nagalit ka dahil lumabas ako, yun ang unang pagtatagpo namin ni Manong Benito. Siya po ang nagturo sa akin, itay. Sa lahat ng to, sa pakikipaglaban at ibinigay niya sa akin ang kanyang mutya.
ang trabungko ng ahas. Inaral mo itong lahat, lingid sa kaalaman ko. Patawarin niyo po ako, Itay. Alam ko naman na tutol ka sa nais kong gawin, pero ito po talaga ang nais ko upang makatulong sa inyo at mailigtas ang mga nangangailangan. Ano ba itong pinasok mo, Jojo? Ang tigas talaga ng ulo mo. Pero ano pa nga ba ang magagawa ko? Nandyan na yan eh. Ang mahalaga ngayon, Itay, masugpo natin ang aswang na yon. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, Tay. Paano na yan? Nakatakas na naman si Goryo. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Kaya ko po siyang matuntun. May pinasunod po ko ng mga ahas sa kanya. At sa tulong na rin ng mga ibang hayop, madali lang natin siyang mahanap. Sa katunayan, nakaramdam ng takot si Lucio para sa kanyang anak. Pero sa nakikita niya, determinado si Jojo na tahakin ang landas ng pagiging antingero. Sadyang sa kanya nagmana ang kanyang anak. Sa loob ng bahay ay mahinahon na umupo naman si Jojo at ipinikit ang kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay nakita ni Lucio na mabilis ang paggalaw ng mga mata ng anak. Bumabakas ito sa mga talukap. Nakakunot din ang noon ito hanggang sa bigla naman itong dumilat. Jojo anak, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Maiging tanong dito ng ama. Ayos lang ako, Itay. Sa pamamagitan ng ahas, nakikita ko din ang nakikita niya. At alam ko na kung nasa ng demonyong Goryo na yon. Tugon dito ng bata. Kung ganon, mas mabuti magpahinga muna tayo ngayon upang paghandaan natin ang pagsalakay sa manggagaway na si Goryo. Pero anak, kahit labag ito sa aking kalooban na magiging katulad ka na sa akin, ay lubos akong humahanga sa kakayahan mo. Ngayon alam ko na kung sino ang antingerong tinutukoy ni Goryo. Ikaw pala yon. Wika dito ng kanyang ama. Nangako ko sa matandang Mang Benito na gagampanan ko ang pagiging isang antingero at sa tunay na layunin nito. Tugon naman dito ng bata. Mabuti naman kung ganon, pero gagabayan pa rin kita. Wika dito ng kanyang ama. Sa pagsapit ng umaga, ay pareho silang nagpasya na hindi muna magtatrabaho. Pinaghahandaan nila si Goryo. Tiyak din na naghahanda na rin ito. Labis na pinaalalahanan naman ni Lucio ang anak tungkol sa kakayahan ni Goryo. Ang isang manggagaway ay bihasa ito sa mahikang itim. Kaya nito na magpakita ng ilusyon sa kanyang kalaban. May kakayahan din itong magtawag ng mga elemento. Maliban doon, isang aswang rin si Goryo. Kaya naman hindi ito basta-basta kalaban. Pagsapit ng hapon ay binaybay na ng mag-ama ang daan patungo sa kabilang bundok. Doon kasi tinuro ng ahas kung saan matatagpuan si Goryo na nasa malaking butas ng matandang puno ng balite nagtatago. Habang naglalakad ay pinagmasdan ni Lucio ang kanyang anak. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na magiging antingero ito. At hindi biro ang magtangan ng mutya ng ahas. Jojo anak, nasa na ngayon ang matandang si Benito? Tanong naman dito ni Lucio. Ang sabi niya sa akin, Tay, babalik na daw siya sa kanyang pinagmulan. Pero hindi niya sinabi kung saan eh. Nais na daw niyang magpahinga kaya ibinigay niya sa akin ang mutyang ito. Tugon naman dito ng kanyang anak. At bakit naman ikaw ang kanyang napili sa kabila ng pagbibintang mo sa kanya na isa siyang aswang? Ang mutya daw mismo, Itay, ang pumili sa akin. Kahit siya hindi niya inaasahan na
sa isang batang katulad ko pipiliin ang mutya. Gaano na ba kalawak ang kaalaman mo tungkol sa mutyang iyan, anak? Naituro na po sa akin ni Manong Benito ang lahat, itay. Pangangalagaan at pagyayamanin ko daw itong mutya. Sana ay nakilala ko siya bago umalis sa ating lugar. Bandang 5:00 na ng hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang puno, ay nakita ni Lucio ang 5 ulupong na papalapit sa kanila. Bahagyang napaatras ang ama ni Jojo. Inabisuhan niya naman ito na huwag matakot dahil kakampi nila ang mga makamandag na ahas na iyon. Humarap naman ito kay Jojo na tila nakikipag-usap. Maingat naman na nagmasid lang si Lucio dahil hindi biro ang ulupong. Nakakamatay ang kamandag nitong tangan. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis na rin ang mga ulupong na yon. Itay, ayon sa aking mga kaibigan, umalis na si Goryo sa puno ng balete. Pumasok daw sa kuweba. Nagbabala din ang mga ulupong tungkol sa kasama ni Goryo. Isang malaking itim na ibon. Malamang isa din yung aswang, itay. Wika naman dito ni Jojo. Ganon ba, anak? Tignan na lang natin ngayon kung hanggang saan ang lakas ng mga yan. Madiing tugon naman dito ni Lucio. Nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakad, alinsunod sa direksyon na ibinigay ng mga ahas. Bago naman magtakip silim ay natanaw na nila ang bukana ng kuweba. Pinag-aralan nila ang paligid nito. Sinabihan naman ni Lucio ang anak kung maaari bang utusan ang mga ahas na tingnan ang buong lugar, kung may lagusan ba ang kuweba sa kabilang dako. Habang hinihintay nila ang pagbalik ng mga ulupong ay maingat na kumuha ng mga tuyong dahon si Lucio. Binilog niya ang mga ito upang gawing siga. Maya-maya pa ay bumalik na ang mga ahas at ayon sa mga ito, wala nang lagusan ang kuweba. Dito napangisi naman si Lucio dahil sa gagawin niya ay tiyak na lalabas ang manggagaway. Nang sumapit ang gabi, ay pumwesto na si Lucio sa gilid ng kuweba habang dala niya ang malaking bilog na mga tuyong dahon. Sinindihan ito ni Lucio at pinagulong papasok ng kuweba. Ilang saglit pa ay lumabas ang malaking ibon at lumagpas pa ito kay Lucio na nakaabang sa bukana ng kuweba. Kasunod nito ay ang pagdagundong ng lupa na animoy may mga malalaking nilalang ang nagtatakbuhan. Dito umatras si Lucio at nagsilabasan ang mga kapre at sumunod naman si Goryo. Talagang sinusubukan ninyong pasensya ko. Pwes, gusto nyo ng digmaan? Sige, ibibigay ko yan sa inyo. Galit na sabi dito ng manggagaway. 5 kapre ang nasa harapan ni Lucio at dito nag-umpisa na ang laban. Ang malaking ibon na pumapaikot at dumapo na sa lupa ay nag-anyong aswang. Sinugod naman ito ni Jojo mula sa likuran. Malaking tulong ang itak na ipinagawa ni Jojo sa panday. Hindi naman nakagante sa kanya ang aswang kahit pa may kakayahan itong lumipad. Habang si Goryo naman ay panay usal dahil kinokontrol niya ang galaw ng kanyang mga kampon. Pero sadyang mas malakas ang puwersa ng mag-ama at napabagsak nila
Ang mga kapre at ang aswang naman ay nangihina na rin dulot ng napakaraming sugat. Ano na, Goryo? Lalabang ka pa? Nakangising wika naman dito ni Lucio. Sa mga sandaling to ay nagpalit na ng anyo si Goryo. Isang malaking aswang ngunit butot balat. Mahaba ang mga galamay nito at may nakauslipang mga sungay sa kanyang likuran. Umangil ang nilalang kasabay sa isa pang aswang. Muling nagsagupaan ang magkabilang panig hanggang sa bumagsak na ang aswang. Nakasama naman ni Goryo. Dahil dito ay mas tumindi pa ang kanyang galit. Hinampas niya si Lucio at tumilapo naman ito sa malayo. Bumalit naman si Jojo sa ama at matapang na humarap kay Goryo. Ang lakas ng loob mo, patpating bata. Kakainin kita ng buhay. Gigil na wika naman dito ni Goryo. Sige, kainin mo na ako kung yun ay mahuhuli mo. Pang-aasar pa dito ng bata. Sumugod na si Goryo at sinalubong naman ito ni Jojo ng pagwasiwas ng kanyang sandata. Hanggang sa dumikit na ang kanyang katawan habang nakaharang sa kanyang leeg ang matatalas na kuko ng aswang. Ano bata? Makakatakas ka pa ba? Sambit naman dito ni Goryo. Nagtagisan ng lakas ang matandang aswang at ang batang antingero. Subalit sadyang baguhan pa si Jojo at mas malakas sa kanya ang aswang, ngunit lingid sa kalaman ng aswang ay papasugod na ang 10 ulupong sa kanyang likuran. At sabay-sabay itong kumagat sa aswang at nag-iwan ito ng matinding kamandag. Dito nabitawan niya si Jojo at napahakbang siya ng paatras. Napabuka ang bibig ng aswang at pilit nilalabanan ng kamandag ng mga ahas na unti-unti nang dumadaloy sa kanyang sistema. Habang nasa ganitong kalagayan si Goryo, ay sinamantala naman ito ni Jojo. Inundayan niya ng mga taga-ang aswang dahilan upang magtamo ito ng matitinding sugat. Itinarak ni Jojo ang itak sa tiyan ng aswang at walang patid niya itong binugbog. Bumagsak na ang aswang at nag-umpisa ng manigas ang katawan. Sinubukan pa ni Goryo na mag-usal at agad naman itong pinalo ni Lucio ng kahoy sa bibig nito. Pasensya na anak, medyo natagalan ako. May bangin pala doon at gumulong pa ako pa ibaba. Ayos ka lang ba? Isang sumpa ang bibitiwan sana ng hayop na yan. Wika naman dito ng kanyang ama. Salamat itay. Akala ko kasi may sasabihin lang to eh. Tugon naman dito ng bata. Tumuwid na ang katawan ni Goryo at bumula na ang bibig nito. Inabisuhan ni Lucio ang anak. Natapusin na ang nilalang sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo nito. Humugot ng lakas si Jojo at buong lakas na tinaga ang leeg ni Goryo. Bilang panghuli ay sinilaban ni Lucio ang 2 aswang. Sa wakas ay natapos na din ang salot sa kanilang baryo. Humanga naman si Lucio sa kakayahan ng anak niya at natanggap niya na sa kanyang sarili ang kagustuhan nito na maging isang antingero. Samantala, balik sa normal na ang buhay ng mag-ama. Katulad ng dati, ay maaga pa silang aalis ng bahay upang magtrabaho. Makulimlim pa ang paligid habang
binabaybay ni Jojo ang daan. Nang bigla siyang nakaramdam ng matinding lamig ng hangin. Huminto naman siya at inilibot ang paningin hanggang sa nakakita siya ng 3 salagubang na pumapaikot sa kanyang ibabaw. Walang kamalay-malay ang bata na barang na pala ang mga insektong yon. Sa di kalayuan ay nakatanaw sa kanya ang isang matandang babae. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad at narating niya na ang panaderya. Gawa nga sa taglay na proteksyon ng gamit niyang mutya, hindi tumalab sa kanya ang sumpa ng barang, pero lingid ito sa kanyang kamalayan. Makalipas naman ang ilang oras ay bumalik na ito sa panaderya upang iintrega ang kita, ngunit tahimik ang tindahan. Marahan siyang pumasok dito at hinanap niya ang mga tao. Dito bumulaga kay Jojo ang mga tauhan ng tindahan, pati na ang kanyang amo na nakahandusay na sa lupa. Nagtamuri ng matitinding sugat ang mga biktima. Sugat na hindi gawa ng patalim. Dito kinabahan si Jojo at agad siyang lumabas at humingi ng tulong sa mga tao. Naisa na niyang puntahan ang ama, kaso nasa laot pa ito. Naalarma naman ang mga tao sa nangyari at walang nakakaalam sa dahilan. May mga nagsabi na mukhang binarang ang mga ito. Laking pagtataka naman ni Jojo dahil halos 3 oras lang ang nakalipas nang makita niyang masigla pa ang mga ito. Nasa 8 katao rin ang isa-isang nilabas ng mga tao. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga kamag-anak ng lahat ng yon. Dito na umuwi ng bahay si Jojo at hindi mapakali maghapon. Pabalik-balik din siya sa may dalampasigan. Umaasang paparating na ang kanyang ama. Pagsapit ng gabi ay doon pa nakita ni Lucio ang mga bangkay na nakapaloob na sa mga kabaong. Barang nga ang pumaslang sa mga biktima, anak. Wika dito ng kanyang ama. May mambabarang na rin ba sa lugar natin, Tay? Madiing tanong naman dito ng bata. Nang biglang sumagi kay Jojo ang napansin niyang mga insekto kaninang umaga. Napagtanto naman ni Lucio na ang pakay ng barang ay si Jojo. At dahil sa hindi ito tumalab sa kanya, ay ibang tao ang napuruhan. Napakabigat para kay Jojo ang nangyari. Dito niya na naalala na maliban sa aswang, ay ang kaniebong ang kanyang nakaalitan. Habang abala ang ama sa pagtulong sa pag-asikaso ng lamay, galit na nagtungo si Jojo sa bahay ni Ebong. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang mga pinsan nito na sa kabila ng pagiging lumpo ay nag-iinuman pa ang mga ito. At ang isang matandang babae na may napakabigat na presensya. Matapang na lumapit si Jojo sa bahay at nang makita siya ng mga ito, dali-daling nagsipasok sa loob ng bahay. Ngunit ang matandang babae ay lakas loob na humarap kay Jojo at nakangisi pa ito. Mga demonyo kayo, pinaslang niyong mga inosente. Wala kayong kasing sama. Galit na sigaw naman dito ni Jojo. Dito tumawa pa ang matanda na animoy hukluban kung tumawa. At mabilis na
Nagpakawala ito ng mga insekto. Ngunit pinaghampas lang ito ni Jojo ng kamay. Bagay na ikinagulat ng matandang babae. Ngayon tanda, ako naman, tikman yung kamandag ng aking mga alaga. Sigaw naman dito ng bata. Dito nagsimulang magsilabasan ang mga ulupong at mabilis na nagtungo sa bahay ni Ebong. Panay bato ng sumpa ang matandang babae, ngunit hindi nito nakayanan ang napakaraming ahas. Sina Ebong at ang mga pinsa naman sa loob ng bahay ay nagkakagulo na. Kinagat sila ng mga ahas na yon. At ang matandang babae sa labas ay animoy tinabunan ng napakaraming ahas. Sa bawat panggigigil ni Jojo ay mas dumarami pa ang mga nagsisilabasang mga ahas. Sa loob lamang ng ilang minuto ay napaslang na ni Jojo ang buong angkan ni Ebong. Kinabukasan ay natagpuan ng mga bangkay na napupuno ng mga kagat ng ahas. Hindi na umimik si Lucio sa pangyayaring ito dahil alam niya kung sino ang may gawa nito. Nang humupa na ang lahat, ay kinausap ni Lucio ang anak ng masinsinan. Anak, alam natin pareho kung gaano kalakas ang taglay mo, Mutya. Pero sana, huwag ang emosyon ang pairalin mo sa laban dahil hindi maganda ang maidudulot nito sa iyo at posibleng makadamay ka pa ng mga inosente. Tandaan mo palagi, ikaw dapat ang mangibabaw sa Mutya. Wika dito ni Lucio. Sa unti-unti ay natutunan ni Jojo na kontrole ng sarili habang nagbibinata siya at mas lalo pang lumawak ang kaalaman niya sa kanyang tangan. Isang araw ay nagpaalam si Jojo dahil nais niyang hanapin si Benito. Pumayag naman ang ama at habang papalayo ang anak ay hindi pa rin makapaniwala si Lucio na ang labis na iniiwasan niya ay nangyari din sa kanyang anak na isang batang may mutya ng puting kobra. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit kailan, hindi natin dapat diktahan ang kagustuhan ng ating mga anak. Hanggat wala silang naaapakang tao at nakakabuti naman sa kanila, ay dapat malaya natin silang pagbigyan sa nais nito. Katulad na lang sa kwento natin ngayong araw, kabaryo. Ang pagiging antingero ay nakatakda na sa palad ng sinuman. May sariling dahilan ng kalikasan kung bakit pinili nito ng isang tao, bata man o matanda. Okay, opinion ko, grabe tong kwento na to. Napakalakas. Hindi ko... Alam naman natin na may mga kwento na tayo about sa trabungko ng ahas. Pero iba to. Puting kobra tapos ulupong pa kung... Diba? First time ko lang marinig yung ulupong. Baka alam nyo yun mga kabaryo. Pa-comment sa baba para mabasa natin. Saka yun nga. Talaga namang tama yung aral sa atin na hindi natin dapat pagdikdahan o pagbawalan yung anak natin o kung sino man. Kung ano yung mga gusto nilang gawin, di ba? Kasi nga, wala namang nakakaalam. Basta wala namang tinatapakan tao. Go lang naman dapat. Yun, so, tapos yun pa si Benito. Hindi ko alam kung anong klase ito. Pwedeng ermitanyo tong si Benito. Kasi sabi rito, antingero. Pero feeling ko, ermitanyo to. Kasi nga, parang ginabayan niya talaga tong si Jojo, di ba? Isipin mo na lang, batang antingero. Ano pa yung
di ba? Sana marami to para, alam mo yon, tuloy-tuloy yung kwento ni Jojo. Kaya lang ito lang yung nakuha natin. So, yun. Kabaryo, hanggang dito lang muna yung komento ko. Sa mga gustong makakuha ng gamit, paki-message ako sa Facebook page natin. Kwentong Baryo Official yan. Legit lahat ng gamit natin dyan. Meron din tayong trabungko pero pwede kong ipakita sa inyo pero hindi ko pa talaga pinapalimusan kasi pang sariling gamit lang yun. Tapos yung channel namin na Kwentong Kalakbay yan. Yung channel ko na Kwento ni Kabaryo yan. Pati na rin yung Dear Kabaryo. Yan, so all in one na yun mga kabaryo. Muli hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat sa inyo.